Ayokong bumalik pa sa bansang iyon. Sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, may isang Amerikanong mahigpit na nakahawak sa isang one-way ticket habang umiiyak ng matindi. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng tourist boom. Ito ay isang modernong Great Migration para sa kaligtasan. Bakit handang iwanan ng mga tao mula sa Amerika, ang bansang itinuturing na world's #1 superpower, ang kanilang mga karera at ari-arian? Bakit handa silang magsilikas patungo sa maliit na bansang ito? Ang natagpuan nila sa Pilipinas ay hindi lang magagandang tanawin o masasarap na pagkain, kundi isang nakakagulat na halaga na hindi natin napapansin dahil nakasanayan na natin. Isang 62 anyos na babae na tinalikuran ang sarili niyang bansa para maprotektahan ang kanyang apong babae. Kapag narinig mo ang kanyang kwento tungkol sa pagkasira ng lipunan ng Amerika at ang dahilan kung bakit siya umiyak ng mapayapa sa Pilipinas, ang pananaw mo sa bansa ay magbabago ng 180 degrees. Ano ang katotohanang ikinagulat ng buong Amerika? Bakit biglang dinumog ng 180,000 Amerikano ang NAIA? Bakit pinili ng mga edukadong profesional, kabilang ang mga doktor, inhinyero at IT specialist na lumipat sa Pilipinas? Ang dahilan ay nagdulot ng pagkagulat sa buong Amerika at ang mismong pag-iral ng Pilipinas ay nanginginig sa buong Estados Unidos. Ang Pilipinas ay talagang isang hindi kapani-paniwalang bansa. Hindi ako makapaniwala na may ganitong bansa sa mundo. Ang arrival count sa NAIA ay umabot na sa halos 210,000 bawat araw. Ang mga tao mula sa buong mundo ay literal na nagdudumog sa Pilipinas. Nang ikinuwento ng isang Amerikano kung bakit siya nagpasyang iwanan ang lahat at lumipat sa Pilipinas, nagdulot ito ng malaking shock sa lipunan ng Amerika. Hindi lamang iyan, ang mga elite na may mataas na pinag-aralan tulad ng mga doktor mula sa Harvard at mga inhinyero mula sa MIT ay sama-samang umaalis sa Estados Unidos. Isang nakakagulat na bilang ang inilabas. Batay sa taong 2025, ang bilang ng mga Amerikanong naninirahan sa Pilipinas ay umabot sa 213,847 na isang 425% na pagtaas kumpara sa 5 taon na ang nakalipas. Ano ang natagpuan ng mga taong ito na tinalikuran ang American Dream at pinili ang Pilipinas sa kabila ng 10,000 kilometrong layo? Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang gumawa ng mga palabas. Kung ipinagmamalaki mo rin ang Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba. Mabuhay ang Pilipinas. Lola, nagtago ulit ako sa ilalim ng desk sa school kanina. Ako si Ellen Thompson, 82 taong gulang, at sa loob ng 30 taon ay naging head nurse ako sa isang general hospital sa Seattle. Nang yakapin ko ang aking 8 taong gulang na apong babae, si Amy, naramdaman kong biglang nanigas ang aking braso. Ang sinabi ng aking anak na babae, si Jessica, ay nagpapalamig sa aking puso. Muli kong binuklat ang notice mula sa preschool ni Amy. Nakita ko ang titulong, Emergency Shelter-in-Place Drill Guide. Para sa isang 8 taong gulang, kailangan niyang magsagawa ng lockdown drill. Dinala ko ang papel sa banyo at umiyak, pinipigilan ang aking sarili. Sa 30 taon ko sa ospital, nakakita ako ng hindi mabilang na mga pasyente, ngunit ang katotohanang kailangang dumaan sa gun violence drill, ang aking apo ay tuluyang nagpabagsak sa akin. Ang aking asawa, si David, ay isang retiradong high school teacher, 50 na taong gulang. Sa loob ng ilang buwan, siya ay nagdusa dahil sa sakit ng tuhod. Nang tumawag ako para magpa-appointment sa orthopedic clinic, hindi ko malilimutan ang sinabi ng receptionist. Ang pinakamaaga po ay sa loob ng 6 na linggo. Ang MRI po ay sa loob pa ng 4 na linggo pagkatapos noon. Nangangahulugan ito na kailangang maghintay ng 10 linggo para lang magkaroon ng diagnosis. Sa panahong iyon, lumala ang tuhod ni David at nahirapan na siyang umakyat sa hagdan. Gabi-gabi, habang pinapanood ko ang aking asawa na umiikot dahil sa sakit, nakaramdam ako ng matinding kawalan ng pag-asa. Isang matinding kabalintunaan na ako, isang medical professional na may 30 taong karanasan, ay hindi makakuha ng nararapat na paggamot para sa sarili kong pamilya. Isang gabi, pagkatapos kong patulugin si Amy, pumunta ako sa sala. Sa TV,
may isa na namang breaking news tungkol sa mass shooting sa isang mall sa downtown Seattle. Ibinato ni David ang remote control at sinabing, "Ngayon, pati ba naman mall hindi naligtas? Saan ba tayo nakatira?" Wala akong masabi. Sumilip ako sa labas. Hindi pa alas, 7 ng gabi, ngunit wala ng tao sa kalye. Lahat ay nabubuhay sa takot. Naging normal na sa amin ang matakot lumabas. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang kinabukasan ni Amy ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip. Sa anong mundo lalaki ang batang ito? Kailangan ba niyang dumaan sa drill bawat araw ng pagpasok sa paaralan? Hindi ba siya makakapaglaro ng malaya sa parke? Hindi ba siya makakalabas ng bahay paggabi? Iyon ba ang buhay na kailangan niyang tahakin? Sa ospital, marami akong naasikaso na gunshot victims. Ang mga kabataang dinala sa emergency room, pati na rin ang mga bata, ay laging nagpapabigat sa aking puso. Ngunit sa tuwina, pakiramdam ko ay nangyayari ito sa iba. Ngayon, iba na. Ang aking apo, ang aking anak, ay maaaring maging biktima anumang oras. Ang takot na ito ay lumalamon sa akin. Si Jessica ay laging nasa matinding tensyon sa tuwing aalis kasama si Amy. "Ma, gusto kong ilabas si Amy para maglakad sa parke, pero kailan ba magiging ligtas?" Wala akong maibigay na sagot sa tanong ng aking anak. Dahil sa Seattle, ang paglalakad kasama ang isang bata sa gabi ay isang bagay na hindi mo man lang maiisip. Kahit sa araw, punong-puno ng pangamba. Pagkaraan ng ilang linggo, umuwi si David mula sa ospital. Bigla siyang naupo sa sofa at nagbuntong hininga. Nagantay ako ng 6 na linggo, tapos sinabi ng doktor na kailangan ko munang magpa-MRI. Pero kailangan ko pang maghintay ng 4 na linggo para sa MRI. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at pagkadismaya dahil sa sakit ay nakaukit na sa kanyang mukha. Kung idadagdag pa ang pag-aproba ng insurance company, aabutin pa ng 3 buwan. Paano kung lumala ang tuhod ko sa panahong iyon? Ito ang katotohanan ng US healthcare. Sa isang sistema na sinasabing pinakamahusay sa mundo, ang mga pasyente ay kailangang maghintay ng ilang buwan at kung makakakuha man ng paggamot, kailangan namang magbayad ng astronomical fees. Nagtrabaho ako sa sistemang ito sa loob ng 30 taon, ngunit nang ang sarili kong pamilya ang naging pasyente, nakita ko ang kabalintunaan ng napakalinaw. Isang malamig na madaling araw, bandang 2 a.m., tumunog ang aking telepono. Si Jessica iyon. "Ma, may shooting sa malapit sa aming community." Umiiyak si Amy sa takot. Nagmamadali akong nagbihis at tumakbo sa bahay ng aking anak. Si Amy ay nanginginig sa bisig ng kanyang ina at si Jessica ay nagbabantay sa bintana. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Amy, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang manahin ng batang ito ang ganitong buhay. Nangako ako na maghahanap ako ng mas magandang lugar. Ngunit saan ako pupunta? Nalilito ako. Ang pag-alis sa Amerika ay nangangahulugang iwanan ang lahat ng pinag-ugatan ko sa buong buhay ko. Sa gitna ng mga araw na iyon ng kawalan ng katiyakan, isang araw ay nakatanggap ako ng video call mula sa aking pamangkin, si Jason. Wala akong ideya na ang tawag na ito ay babago sa kapalaran ng aming pamilya. "Tita Ellen, gusto mo bang magpahinga muna sa Maynila ng mga 3 linggo?" Ang alok ni Jason ay biglaan. Si Jason ay isang consultant na nagsasagawa ng isang proyekto sa Makati sa loob ng 6 na buwan. Si Jason sa kabilang screen ay mukhang healthy at nasa likod niya ang maliwanag na night view ng Maynila. Ang Pilipinas? Napakalayo at hindi ko alam ang wika, nag-alinlangan ako. Sa buong buhay ko, sa Seattle ako nakatira at hindi ko naisip na pumunta sa Asia. Tumawa si Jason. "Tita, may mga interpreter sa ospital. At ang paggamot sa tuhod ni Tito David? Dito. Ang diagnosis hanggang sa paggamot ay maaaring matapos sa loob ng 1 linggo." 1 linggo? Tiningnan ko ang screen ng may pagtataka. Oo, totoo. Ang tatay ng kasamahan ko ay naoperahan sa tuhod. Na-MRI sa araw ding iyon at kinabukasan, handa na ang treatment plan at ang bayad, 10 bahagi lang ng. Sa Amerika, sumabat si David sa tabi ko. 10 bahagi? Paano iyon nangyayari?
Tito, iba ang healthcare system dito. Maikli ang waiting time at makatuwiran ang bayad. At ang pinakamahalaga, huminto si Jason at nagsalita ng seryoso. Dito, kahit gabi, malaya kang maglakad kung saan-saan. Ang problema mo sa baril, tita? Wala niyan dito. Biglang kumabog ang aking puso. Talaga? Oo. Balita ko, sa buong Maynila, walang gun-related incident sa buong taon. Kahit alas 11 ng gabi, may mga lola pa ring naglalakad sa parke at ang mga babae ay nag-iisa sa LRT, MRT. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang makapaglakad ng malaya sa gabi, ang makasakay sa public transport ng walang takot, napakatagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang iyon. Hinawakan ni David ang aking kamay. Pumunta tayo, kailangan ko ring gamutin ang tuhod ko. Nag-alinlangan ako, ngunit sa sandaling iyon, si Amy, na naglalaro sa sala, ay biglang umiyak. Sa TV, may balita na naman tungkol sa shooting. Nang makita ko ang aking apong babae, na halos isang taong gulang pa lang, na natakot dahil sa tunog ng baril, nagdesisyon ako. Jason, i-book mo na ako ng ticket. Pagkaraan ng ilang araw, nag-impake kami. Kahit na sinabi kong 3 linggo lang, alam kong baka mas matagal pa ako. Ang paggamot sa tuhod ni David ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang makahinga sa isang ligtas na lugar. Si Jessica, yakap si Amy, ay naghatid sa amin sa paliparan. Ma, kung maganda ang lugar na iyan, maaari rin ba kaming pumunta? Ang mga mata ni Jessica ay puno ng pagmamakaawa. Titingnan ko muna, sabi ko. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Kung talagang ligtas ang Pilipinas, plano kong kunin din ang aking anak at apo. Sa security check ng paliparan, muli kong naramdaman ang katotohanan ng Amerika. Mga sundalo, pulis na may armas, mahigpit na inspeksyon at ang tensyon sa mukha ng mga tao. Ang paliparan ay parang war zone. Ang 14 na oras na flight ay mahaba, ngunit ang aking isip ay kalmado. Tiningnan ko ang mga ulap sa labas ng bintana. Mayroon ba talagang lugar kung saan hindi kailangang mag-alala tungkol sa baril at maaari kang mabuhay ng payapa? Mayroon ba talagang lugar kung saan malaya kang maglakad sa gabi? Mayroon ba talagang lugar kung saan kahit matanda na, konektado ka pa rin sa lipunan? Alas, 10 ng gabi, nang lumapag ang eroplano sa NAIA. Paglabas ko ng gate, nakita ko si Jason na masayang kumakaway. Tita, tito, maligayang pagdating sa Pilipinas. Ang una kong naramdaman paglabas ng paliparan ay ang iba't ibang hangin. May nag-iba. Ang tensyon ay nawala. Ang mukha ng mga tao ay nakarelax. Walang sinuman ang nagbabantay. Sakay tayo ng LRT, MRT. Kung marami ang bagahe, pwede ring taxi, sabi ni Jason. Nagulat ako sa sinabi ni Jason. Alas, 10 ng gabi na. Sasakay tayo ng LRT? Ha? Bakit? Ang LRT, MRT dito ay umaandar hanggang alas 12 ng gabi at mayroon ding late night bus, sagot niya. Sa Amerika, ang pagsakay sa public transport alas 10 ng gabi ay parang suicide. Ngunit natural ang sinabi ni Jason. Habang bumababa kami sa escalator ng station, tumingin ako sa paligid. May mga estudyante, office workers, at mayroon ding matatandang mag-asawa na tulad namin. Ang lahat ay may payapang mukha. May nagtingin sa telepono, may nag-uusap, walang nagbabantay sa paligid. Pagdating ng tren, pumasok kami sa coach. Ang malinis na coach, ang maliwanag na ilaw, at ang pinakamahalaga, ang pakiramdam ng kaligtasan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David. Honey, ang weird, hindi ako natatakot kahit katiting. Tumango rin si David. Sa LRT, nakita ko ang isang lola na mukhang 70s na nag-iisa, may dalang isang malaking shopping bag. Mag-isa siyang nakasakay sa LRT, lagpas alas 10 na ng gabi. Isang bagay na absolutely imposible sa Seattle. Nang dumaan ang tren sa isang tulay, halos hindi ako makahinga sa tanawin ng gabi sa labas ng bintana. Ang gilid ng ilog ay maliwanag at may mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. Halos alas 11 na ng gabi. Hindi ba sila mapanganib? Tanong ko. Tumawa si Jason. Anong panganib? Dito, normal lang iyan. May mga nag-ehersisyo pa nga hanggang alauna ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Alas 11:15 ng gabi, nang makarating kami sa aming tutuluyan. Inihanda ni Jason ang isang apartment sa 30 palapag
kung saan tanaw ang night view ng Maynila. Magpahinga kayo ngayon. Na-schedule ko na ang appointment ninyo sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni Tito. Mabilis dito. International Medical Center ito, kaya may interpreter din, sabi niya. Pagkatapos naming mag-ayos ng bagahe, nagpunta ako sa balcony. Kahit hating gabi na, buhay pa rin ang kalye. May mga taong nag-uusap sa harap ng convenience store, mga office workers na umuwi ng gabi, mga estudyanteng may dalang review materials. Lahat ay naglalakad sa kalye ng walang takot. Lumapit si David sa tabi ko at inakbayan ako. Ellen, parang napunta tayo sa ibang mundo. Ganoon din ang pakiramdam ko. Ito ba ang normal o ang lugar na tinirhan natin ay abnormal? Nang gabing iyon, matagal akong nakatulog. Walang pangamba, walang takot. Natulog lang ako ng payapa. Dito, kahit buksan mo ang bintana, hindi tunog ng baril ang maririnig mo, kundi tawanan ng mga tao. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang orthopedic clinic sa BGC, Bonifacio, Global City. Pagpasok ko sa lobby ng ospital, namangha ako. Malinis at modern ang facility at ang pinakamahalaga, nakita ko ang karatula ng International Medical Center. Isang batang staff sa front desk ang nagsalita sa fluent English, Mr. and Mrs. Thompson. Nandyan na po si Miss Chen, ang inyong interpreter. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit sa amin ang isang babaeng nasa 30s. Hello, ako po si Joy De La Cruz, ang inyong interpreter. Tawagin niyo lang akong Joy. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang appointment na kailangang hintayin ng ilang linggo sa Amerika, kami, bilang dayuhan, ay nakakuha agad ng same-day consultation. Ang waiting area ay puno ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa. May matandang mag-asawa na mukhang taga-Europe, may pamilya mula sa Asia at mayroon ding ilang Western face. Ang daming dayuhang pasyente dito, sabi ko kay Joy. Ngumiti siya. Opo. Sa nakaraang taon, maraming dayuhang pasyente ang pumupunta sa Pilipinas. Lalo na ang mga guest mula sa Amerika, dumami ng husto. Talaga? Opo. Halos dumoble kumpara sa 5 taon na ang nakalipas dahil mataas ang medical standard at napakakatuwiran ng bayad. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ang pangalan ni David. Pumasok kami sa consultation room. Isang doktor na mukhang nasa 50s ang malugod na sumalubong sa amin. Hello, ako po si Dr. Lim, orthopedic specialist. Ano po ang nararamdaman ninyo? Isinalin ni Joy. Ikinuwento ni David ang tungkol sa kanyang tuhod. Maingat na sinuri ni Dr. Lim at sinabing, mukhang kailangan ng MRI para malaman ang eksaktong kondisyon. Kung maaari ngayong umaga, isasaayos na natin kaagad. Ngayon, kaagad? Nagulat na tanong ni David. Opo, sa loob ng 1 oras, maaari na. Samantala, pakisuyo muna kayong mag-asikaso ng requirements. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang MRI na kailangang hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, magagawa na sa loob ng 1 oras dito. Sa loob ng 1 oras, natapos ni David ang MRI. Ang mas nakakagulat, pagkatapos ng lunch break, lumabas na ang resulta. May meniscus tear at early stage arthritis. Sa kabutihang palad, hindi pa kailangan ng surgery. Inirerekomenda ko ang stem cell injection therapy, paliwanag ni Dr. Lim, sabay turo sa MRI image sa screen. Stem cell therapy? Opo. Ito ay isang paggamot na tumutulong sa cartilage na mag-regenerate. Ang Pilipinas ay may mataas na teknolohiya sa larangang ito. Sa tingin ko, gagaling ng husto pagkatapos ng 3 injection. Ako, bilang isang nurse na may 30 taong karanasan, ay hindi pa nakakita ng ganito kabilis na diagnosis at treatment flow. Alas 9 ng umaga dumating at alas 2 ng hapon, tapos na ang diagnosis at treatment plan. Magkano kaya ang bayad? Maingat akong nagtanong. Ang MRI, consultation fee, kasama ang bayad para sa paggamot ay tinatayang 75,000 pesos, sabi ni Joy habang nagko-compute. Sa US dollars, mga 2,300. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance, aabutin iyon ng 7,000. Kung walang insurance, baka umabot pa ng 15,000 ang bill. Iyon na ba ang total cost? Opo, kasama na po lahat iyan. Ang prinsipyo po namin ay transparent na ipaalam ang bayad. Sa sandaling iyon,
napagtanto ko ang halaga ng predictability. Sa Amerika, laging naghihintay na makita ang bill bago malaman kung magkano ang babayaran at laging parang aatakihin ka sa puso. Ngunit dito, inihayag muna nila ang eksaktong bayad at ang halaga ay napakakatuwiran. Lumabas kami ng ospital. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa loob ng ilang oras na ito. Totoo ba ito? Sabi ko. Ganoon din ang pakiramdam ko. Ang aabutin ng 6 na buwan sa Amerika natapos dito sa kalahating araw, sagot ni David. Habang papunta sa lunch, nag-alok si Jason. Tita, kung may oras ka ngayong hapon, gusto kitang dalhin sa isang lugar. Saan? Sa Senior Citizen Activity Center sa Quezon City. Sa tingin ko, magugustuhan mo. Pagkaraan ng isang oras, dumating kami sa isang complex cultural center sa Quezon City. Ang buong 5 palapag na gusali ay idinisenyo para sa mga nakatatanda. Dito, sinuman na 60 taong gulang pataas ay maaaring gumamit. Siyempre, welcome din ang mga dayuhan. Ang unang palapag ay cafe at lounge. Ang ikalawang palapag ay fitness facility. Ang ikatlong palapag ay classroom. Ang ikaapat na palapag ay hobby room. At ang ikalimang palapag ay medical consultation room. Bawat palapag ay pinuntahan ko at hindi ako makapaniwala. Sa isang classroom, ang mga taong 70s ay kumukuha ng digital course gamit ang tablet. Sa tabi, may English conversation class. Sa ikaapat na palapag, may calligraphy, pottery, at pati na rin dancing class. Magkano ang tuition dito? Libre o napakamura dahil subsidized ng gobyerno at ng LGU Point. Mula sa isang classroom, narinig ko ang usapan sa English. Sumilip ako. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas at dayuhang nakatatanda ay nag-uusap sa English. May mga taga-Amerika rin dito, paliwanag ni Joy. Opo, may mga dayuhang nakatatanda na resident na dito sa Pilipinas. Nagbo-volunteer sila dito, nagtuturo ng English. Sa sandaling iyon, nilapitan kami ng isang Amerikanang babae. Excuse me, taga-Amerika ba kayo? Opo, taga-Seattle kami. Ako, 3 taon na akong nandito. Taga San Francisco ako. Nagpagamot ang asawa ko dito at nagdesisyon kaming tumira na rito. Siya si Carol, 68 taong gulang. Kumusta ang buhay ninyo dito? Tanong ko. Masayang ngumiti si Carol. Napakaganda. Nagtuturo ako ng English conversation at nagbo-volunteer dito. Ang asawa ko naman, ginamit ang 30 taon niyang karanasan para magturo ng business management. Sa Amerika, ang pagretiro ay katapusan, pero dito, simula pa lang. Hindi ka ba nalulungkot? Hindi. Napaka-aktibo ng community dito. May gathering kami bawat linggo at marami rin akong kaibigang Pilipino. At ang pinakamahalaga, malaya kang maglakad sa gabi. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang pagkakaiba niyan. Binigyan kami ni Carol ng card. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa buhay sa Pilipinas, tawagan mo lang ako. Masaya akong tumulong. Pag-alis namin sa center, napaisip ako. Sa Amerika, karaniwang isolated ang mga retiradong nakatatanda. Nagkawatak-watak ang mga kaibigan, limitado ang espasyo para sa aktibidad at mas masama pa, ang paglabas mismo ay mapanganib. Ngunit dito, iba. Ang mga nakatatanda ay konektado sa lipunan, patuloy na nag-aaral at lumalago at nabubuhay bilang isang valuable person na nagbabahagi ng kanilang karanasan. Pagdating ng hapon, dinala kami ni Jason sa isang Riverside Park o Bay Area Park. Tita, tito, ito ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Kahit alas 8 na ng gabi, puno ang parke ng mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupo na nagpipiknik habang kumakain ng take-out, at mga matatanda na naglalakad. Tingnan mo, yang mga lola, turo ko. Sa hindi kalayuan, may 2 lola na mukhang nasa 70s ang naglalakad habang hawak ang braso ng isa't isa. Lagpas alas 8 na ng gabi at wala silang takot. Dito, normal lang yan. May mga nag-ehersisyo pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw, sabi ni Jason. Umupo ako sa bench, pinapanood ang ilog at ang mga ilaw sa kabilang pampang. Ang tawanan ng mga tao ay naririnig. Hinawakan ni David ang aking kamay. Ellen, alam ko na kung ano ang matagal na nating hinahanap. Ano? Ang normal. Ang makapaglakad sa gabi. Ang makapunta sa ospital ng madali. Ang makipagkita sa mga tao.
Hindi ba naging luxury iyan sa Amerika? Ang kanyang sinabi ay tagos sa puso. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay ang kakayahang mabuhay ng normal ng walang pangamba, walang takot ng malaya. Nang gabing iyon, pag-uwi namin, hindi ako makatulog. May matinding pagbabago sa aking puso. Ang plano kong manatili lamang ng 3 linggo ay nagsimulang magbago. Paano kung manatili kami rito? Paano kung kunin din namin ang aking anak at apo? Paano kung magkaroon din kami ng old age na walang takot? Sumilip ako sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na, ang kalye ay tahimik at mapayapa. Walang sirena ng pulis, walang tunog ng baril, walang sigawan. Isang payapang gabi lang. Kinabukasan, maagang tumawag si Jason. Tita, may meeting ako sa company ngayon, kaya hindi ko kayo masasamahan. Bakit hindi kayo maglibot mag-isa? Mag-isa? Nag-alinlangan ako. Hindi ako nakakaintindi ng wika. Magiging maayos ba na maglakad kami ng mag-isa? Hindi ako sigurado. Huwag kayong mag-alala. Hanggat alam ninyo ang LRT, MRT, makakapunta kayo kahit saan. At, actually, maganda na rin ang mga translation app ngayon. Subukan nyo, sabi niya. Pagkatapos ng tawag, pinag-usapan namin ni David. Anong gagawin natin? Gusto niya tayong maglibot mag-isa. Nasa 60s na tayo. Subukan na natin, sabi ni David. Sa paghihikayat ng aking asawa, naghanda kami at lumabas. Alas 9 ng umaga, naglakad kami papunta sa LRT, MRT station. Kakaiba, hindi mahirap maghanap ng daan. May English signage ang mga karatula. Nang magtanong kami sa mga naglalakad, lahat sila ay mabait na nagturo. Isang lola, kahit hindi marunong mag-English, ay gumamit ng hand gestures para ituro ang daan. Sa LRT, MRT station, nang mag-load kami ng card, tinulungan kami ng isang batang staff sa English. Saan po kayo pupunta? San Agustin Church po ba? Line na po yan, dito po kayo dumaan. Sa LRT, MRT, pinagmasdan ko ang paligid. Kahit rush hour at maraming tao, lahat ay orderly. May laging nagbo-volunteer na magbigay ng upuan. Nang makita ko ang isang babae na nagbigay ng upuan sa isang buntis, ngumiti ako. Pagdating namin sa San Agustin Church sa Intramuros, naglakad kami papunta sa makasaysayang simbahan. Sa information desk, ang staff ay nagsalita sa English. Walang entrance fee sa simbahan, ma'am. Pero kung gusto ninyong bumili ng souvenir o magpa-tour guide, may senior citizen discount po ang 65 pataas. Opo, napakaganda ng senior citizen welfare sa Pilipinas. Habang naglilibot sa simbahan, nakakita kami ng maraming dayuhang turista, marami ring matatanda. Nagsimula kaming makipag-usap sa isang mag-asawa mula sa Canada. Nag-iikot din sila para sa medical tourism. Dahil sobrang nagustuhan nila ang Pilipinas, 1 taon na silang naninirahan doon. Para sa lunch, pumunta kami sa isang maliit na karinderya sa malapit. May English at mga larawan ng menu, kaya hindi mahirap mag-order. Nag-order kami ng set meal. Ang isang set ay 250 pesos, mga 7. Ang parehong meal sa Seattle ay 20, kasama ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng coffee shop. Isang coffee shop sa lugar na may lumang kalye. Habang nakaupo sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag, tanaw ang mga tradisyonal na pulang bubong. Habang umiinom ng kape, sinabi ni David, Ellen, simula nang mag-60s tayo, gaano katagal na tayong hindi nakakapaglibot ng malaya ng ganito. Nang pag-isipan ko, ang tagal na. Sa Seattle, lagi kaming nagmamaneho. Hinding-hindi kami lumalabas sa gabi. Hinding-hindi kami pumupunta sa lugar na hindi namin alam. Ang takot ay naglilimita sa aming buhay. Nang hapon, naglakad kami sa mga kalye na may tradisyonal na handicrafts at gallery. Nakita namin ang isang gallery na may calligraphy experience, kaya pumasok kami. Isang Pinoy teacher na nasa 60s ang nagpaliwanag sa amin sa English. Hawakan ang brush ng ganito, dahan-dahang ibaba, at gumuhit ng line. Ito ang unang beses kong humawak ng brush. Kahit naninibago, nakakatuwa. Sa tabi, nilapitan ako ng isang lola na Pilipino na mukhang 70s. Kahit hindi siya marunong mag-English, pinuri niya ako gamit ang body language. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Kahit hindi magkapareho ang wika, ang heart ay nagkakaintindihan. Pagdating ng gabi, tumawag si Jason. Tita, kumusta ang araw mo? Napakaganda.
Nakapaglibot kami ng maayos mag-isa. Kung ganoon, dadalhin ko kayo sa isang special place ngayong gabi. Kaya ba ninyong pumunta sa Makati ng alas 6? Sumakay kami sa LRT, MRT, papunta sa Makati. Ang pagsakay sa LRT, MRT ay hindi na bago sa amin. Dinala kami ni Jason sa isang gusali na may karatula ng Active Senior Club. Anong lugar ito? Ito ang Senior Citizen Community Space ng Pilipinas. Ang nanay ng kaibigan ko ay aktibo dito kaya gusto ko kayong ipakilala. Pagpasok namin, nagulat kami sa aming nakita. Ang unang palapag ay isang malaking hall. May mga nakatatanda na naglalaro ng table tennis, nagvivideoke, at may naglalaro rin ng chess sa sulok. Lalo kaming nagulat sa ikalawang palapag. Sa computer room, ang mga nakatatanda na nasa 60s ay nag-aaral ng Excel. Sa katabing silid, may smartphone utilization course. Magkano ang bayad dito? Libre, dahil subsidized ng city government. Nagbibigay din sila ng communal lunch service. Ang ikatlong palapag ay health consultation room. May nurse na resident na tumutulong sa pagkuha ng blood pressure at blood sugar. May doktor din na pumupunta ng 2 beses sa isang linggo. Lahat ng ito ay libre? Opo, halos libre sa 65 pataas. Napakaganda talaga ng senior citizen welfare sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, nilapitan kami ng isang lola. Si Aling Maria, ang nanay ng kaibigan ni Jason. Ay, kayo pala ang kaibigan mula sa Amerika. Maligayang pagdating. Si Aling Maria, 73, ay mukhang puno ng sigla. Aling Maria, ano po ang ginagawa ninyo dito? Nag-aaral ako ng computer, pumapasok sa singing class, at minsan, nagbo-volunteer pa ako. Napaka-busy. Masayang tumawa si Aling Maria. Kumusta sa Amerika? Ang buhay ng mga matatanda, sumagot ako ng totoo. Napakalungkot. Halos lahat ay nananatili sa bahay, natatakot ding lumabas. Ay, hindi pwede iyan. Napakaligtas dito. Kahit gabi, pwedeng maglakad mag-isa at nakakakita ka ng maraming kaibigan. Ang tao, hindi magiging masaya kung hindi busy kapag tumanda, sabi ni Aling Maria. Ang mga salita ni Aling Maria ay tumagos sa aking puso. Nag-aalala ako tungkol sa kung ano ang gagawin ko pagkatapos ng pagretiro sa Amerika. Akala ko, manonood lang ako ng TV sa bahay at paminsan-minsan ay aalagaan ng aking apo, iyon lang. Ngunit dito, iba. Ang mga nakatatanda ay patuloy na nag-aaral, nakikipagkita sa mga tao, nag-aambag sa lipunan, nabubuhay sila ng may value. Pag-alis namin sa Active Senior Club, sinabi ni David, Ellen, gusto ko ring maging ganoon pagtanda, aktibo at puno ng sigla. Ako rin, ayokong makulong sa bahay. Gusto kong makakonekta sa mundo. Nang gabing iyon, nag-video call ako sa aking anak na si Jessica. Ma, kumusta ang Pilipinas? Jessica, ibang mundo ito. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng naranasan ko buong araw. Ang paggamot sa ospital na natapos sa kalahating araw, ang kalye na ligtas kahit gabi, ang mga nakatatanda na puno ng sigla, ang predictable cost, ang convenient public transport. Ma, totoo ba lahat ng sinasabi mo? Paano nangyari na magkasama ang lahat ng iyon? Oo, kahit ako, hindi ako makapaniwala na nakikita ko. Saan ba tayo nakatira dati? Napaka-abnormal ng buhay natin. Pagkatapos ng tawag, nagpunta ako sa balcony. Kahit lagpas alas 11 na ng gabi, may mga taong naglalakad pa rin sa kalye sa ibaba. Inakbayan ako ni David mula sa likuran. Ellen, seryosohin na natin ang pag-iisip. Ang ano? Ang manirahan dito. Kunin na natin si Jessica at Amy. Tiningnan ko ang mga mata ng aking asawa. Ang kanyang tingin ay puno ng katiyakan, pareho tayo ng iniisip. Pero, posible ba? Sa edad natin, magsisimula ulit sa bagong bansa? Bakit hindi? Si Carol, nagawa niya. At hindi natin alam kung gaano na lang katagal ang natitira sa atin. Hindi tayo maaaring mabuhay at mamatay ng may takot, hindi ba? Nag-usap kami ng matagal ng gabing iyon tungkol sa pananatili sa Pilipinas, tungkol sa pag-settle down. Siyempre, hindi ito isang simpleng desisyon, ngunit ang natagpuan namin sa Pilipinas ay napakahalaga. Ito ay ang kakayahang mabuhay ng normal, malaya at ligtas. Ang ordinary na iyon ang natuklasan namin ng huli. 1 linggo ang lumipas.
Sa panahong ito, tinanggap ni David ang una niyang stem cell injection. Nakakagulat, ang sakit ay malaking nabawasan. Ellen, kaya ko nang umakyat sa hagdan. Ito ang unang beses sa loob ng 6 na buwan. Ang mukha ng aking asawa ay muling nabuhayan. Nang makita ko siya, naging sigurado ako na tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng email na hindi ko inaasahan galing sa HR manager ng Seattle Hospital. Ellen, we need you. We are willing to raise your annual salary by 20%. Please come back. Iyon ang ospital kung saan ako nagtrabaho ng 30 taon. Nandoon ang aking mga kasamahan, ang pamilyar na kapaligiran. Ngunit pagkatapos kong basahin ang email, umiling ako. Ipinakita ko ang email kay David. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tatanggapin ko? Hindi ito tungkol sa pera. Mas mahalaga ang makapaglakad ng malaya sa gabi at ang lumaking ligtas si Amy. Magalang at matatag akong sumagot. Thank you very much for your offer, but I have decided to start a new life. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jason sa isang lugar. Tita, gusto kong alisin ang misconception ninyo tungkol sa Philippine healthcare. Anong misconception? Baka iniisip ninyo na mura lang ang healthcare sa Pilipinas. Pero hindi totoo iyan. Dinala kami ni Jason sa isang university hospital sa Alabang. Nakita namin ang karatula na nakasulat, Integrated Chronic Disease Management Center. Pagpasok namin, nakita namin ang isang napakasistematikong sistema. Ang nurse sa front desk ay nagpaliwanag sa English. Dito, pinagsasama-sama namin ang management para sa mga pasyenteng may chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension at high cholesterol. Isang team na binubuo ng doktor, nurse, nutritionist at exercise prescriber ang sama-samang nag-aalaga sa pasyente. Ako, bilang isang nurse na may 30 taong karanasan, ay unang beses nakakita ng ganitong integrated system. Sa Amerika, ang mga specialist ay kanya-kanyang tingin at ang impormasyon ay hindi epektibong naibabahagi. Isang team ang nagmamanage sa isang pasyente? Opo. Nagme-meeting ang team bawat 3 buwan para gumawa ng management plan para sa bawat pasyente. Hindi lang namin tinitingnan ang mga numero, tinutulungan din namin ang mga pasyente na mapabuti ang lifestyle. Nagkaroon kami ng pagkakataong makita ang isang consultation. Isang 70s diabetic patient ang kumonsulta kasama ang doktor at nutritionist. Medyo tumaas ang blood sugar ninyo ngayong buwan. May problema ba sa diet? Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang diet diary ng pasyente. Nag-birthday ang apo ko noong nakaraang linggo. Kumain ako ng cake, sagot ng pasyente. Ah, ganoon po ba? Kung ganoon, bawasan lang natin ng kaunti ang carbohydrate ngayong linggo at dagdagan ng 10 minuto ang exercise. Ano po sa tingin ninyo? Ang usapan ay mainit at ang pasyente ay iginagalang. Pagkatapos ng consultation, nakipag-usap ako sa pasyente. Gaano na po kayo katagal dito? 2 taon na. Dati, 3 tableta ng diabetes medicine ang iniinom ko sa isang araw. Ngayon, 1 na lang. Malaking tulong ang ibinigay nila sa lifestyle management. Ang bayad? Dahil may PhilHealth, ang consultation fee at partial payment ay mga 600 pesos lang, katumbas ng dilayong point. Nagulat ako. Sa Seattle, ang diabetes management lang, umaabot na ng 500 pataas bawat buwan. Pag-alis namin sa center, naintindihan ko, ang Philippine healthcare ay hindi lang mura mula sa chronic disease management, regenerative medicine, hanggang sa integrated medical system, ito ay world-class. Hindi lang namin alam, Jason, salamat, inalis mo ang prejudice ko. Tita, ang healthcare sa Pilipinas ay talagang patient-centered, treatment first before money, at binibigyan din ng malaking kahalagahan ang prevention. Nang gabing iyon, kumain kami ng dinner kasama ang mga kasamahan ni Jason. Isa sa kanila ay isang nurse na lumipat mula sa Amerika, si Susan, nasa 40s. Bakit ka pumunta sa Pilipinas? Tanong ko. Nagbuntong hininga si Susan. Masyado akong nakakita ng gunshot victims. Gabi-gabi akong nanaginip ng masama. Nagkaroon ako ng occupational burnout kaya tumakas ako sa Pilipinas. Ano ang ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital sa Taguig bilang foreign patient coordinator. Mas mapayapa kaysa sa emergency room.
At ang pinakamahalaga, walang gunshot victims. May kaunting kapayapaan sa mga mata ni Susan. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi at all. Kahit na mas mababa ang annual income, nabawi ko ang mental health ko. Mas mahalaga iyon. Habang pauwi, sinabi ni David, Ellen, mukhang hindi lang tayo ang may ganitong iniisip. Maraming umaalis sa Amerika. Oo, siguro, wala na ang American dream. Kinabukasan, seryoso akong nagtanong kay Jason. Jason, maaari ba talaga kaming mag-settle down dito? Paano ang visa, bahay, health insurance? Si Jason, na parang handa na, ay naglabas ng folder. Tita, inasikaso ko na lahat. Una, maaari kayong manatili sa loob ng 6 na buwan sa pamamagitan ng medical tourism visa. Pagkatapos, maaari itong i-convert sa residency permit. Para sa health insurance, ang mga dayuhan na may residency permit at nakakatugon sa mga regulasyon ay maaaring sumali sa PhilHealth. Depende sa membership status, karamihan ng paggamot ay covered. Ang tirahan, may maraming senior-friendly apartment sa Mandaluyong o Quezon City na malapit sa ospital, cultural center at public transport. May housing support program din ang company ko. Nagulat ako. Mas realistic ito kaysa sa inaakala ko. Ang bahay sa Seattle, maaari muna itong i-rent out. Hindi na kailangang ibenta. Maaari tayong manirahan dito ng 1 taon at magdesisyon pagkatapos. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang family meeting. Ang mga dahilan para sa yes ay malinaw: kaligtasan, healthcare, social connection, predictable cost, public transport, senior-friendly environment. Mayroon ding mga dahilan para sa no: ibang kultura, wika, ang paghihiwalay sa mga kaibigan at ang pag-iwan sa lahat ng pamilyar. Ngunit ang timbangan ay tumagilid. Ellen, subukan na natin. Ito ang magiging pinakamatapang na challenge sa ating buhay. Mahigpit na hinawakan ni David ang aking kamay. Sige, susubukan natin. Mas mabuting tumanda ng may kalayaan kaysa tumanda ng may takot. Kaya, nagdesisyon kami na manirahan muna sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Pagkaraan ng 2 linggo, dumating ang aking anak na si Jessica kasama si Amy. Ma, too curious ako. Hindi ko na matiis. Kailangan kong makita ng personal. Nang makita ko si Jessica sa Naya, nabasa ko ang pagod at kawalan ng katiyakan sa kanyang mukha. Alam kong gaano siya napagod sa buhay sa Seattle. Jessica, dahan-dahan lang. Tumingin ka ng mabuti, sabi ko. Nang unang gabi, nagpunta kami sa Bay Area Park. Kahit 9:00 ng gabi, puno ang parke ng mga pamilya. Si Jessica, itinutulak ang stroller ni Amy, ay naglakad sa promenade. Sa simula, may pag-iingat sa kanyang mga mata, ngunit habang tumatagal, naramdaman ko na unti-unting nakarelax ang kanyang balikat. Ma, ang weird. Hindi ako natatakot kahit katiting. Hindi ba? Dito, normal yan. Biglang umiyak si Jessica. Ma, kahit minsan, hindi ko naisip na ilabas si Amy sa gabi sa Seattle. Kahit sa araw, laging may pangamba. Pero dito, niyakap ko ang aking anak. Naiintindihan ko. Ganoon din ang naramdaman ng nanay, kaya kami pumunta dito. Kinabukasan, nilibot ni Jessica ang iba't ibang lugar sa Maynila, play centers, playgrounds, pediatric clinics, cultural centers. Lahat ng lugar ay ligtas, sistematiko at child-friendly. Sa isang playground, nakipag-usap si Jessica sa ilang Pinoy moms. Ilang buwan na po ang baby ninyo? 14 na buwan? Ay, halos kasing edad ng akin. Madalas po ba kayo dito? Hindi. Taga-Amerika ako. Binisita ko ang nanay ko na nakatira dito. Ah, ganoon po ba? Kumusta sa Amerika? Sa child rearing. Nag-alinlangan si Jessica. Pagkatapos ay sumagot ng totoo. Nakatatakot. Nabubuhay kami sa takot araw-araw. Tumango ang mga Pinoy moms. Nakikita namin sa balita ang school shootings. Nag-aalala rin kami. Pero dito, walang ganoon. Maaari kang mag-alaga ng anak ng walang takot. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Jessica, Ma, gusto ko na ring lumipat. Talaga? Oo. Para kay Amy. Ayokong makita siyang lumaki sa mga gun drill. Pagkaraan ng ilang araw, may hindi inaasahang nangyari. Sa 3 linggo namin sa Pilipinas, nagmamadaling tumakbo si Jason. Tita, may malaking problema sa Seattle. Ano? May shooting sa malapit sa preschool ni Amy.
Walang nangyari sa preschool pero sa katabing convenience store. Namutla ang mukha ni Jessica. Hindi ba madalas kaming pumupunta ni Amy doon? Hindi na siya makapagsalita. Nang gabing iyon, nagdesisyon kaming bumalik muna sa Seattle. Kailangan naming ayusin ang bahay at maghanda para sa paglipat. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik kami sa Seattle. Sa paglabas pa lang ng paliparan, naramdaman namin ang tensyon. Mga pulis na may armas, mga taong nagbabantay, ang mabigat na hangin. Ang Amerika, pagkatapos manatili ng 3 linggo sa Pilipinas, ay parang ibang lugar. Pag-uwi namin at pag-aayos ng aming bagahe, nagpunta ako sa supermarket para bumili ng kailangan. Nang bumaba ako sa parking lot, bumibilis ang tibok ng puso ko. Patuloy akong tumitingin sa paligid at lumingon. Ang isang bagay na itinuturing kong normal, 3 linggo na ang nakalipas ay tila katawa-tawa ngayon. Bakit ako nagiging paranoid para lang pumunta sa supermarket? Umupo ako sa kotse ng matagal. Sa Pilipinas kahit alas 11 ng gabi, maaari kang maglakad ng madali. Pero dito kahit alas 4 ng hapon, puno ng pangamba. Nang gabing iyon, binisita ako ng aking matalik na kaibigan, si Catherine. Ellen, kumusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko sa kanya ang aking 3 linggong karanasan ng detalyado. Noong una, hindi makapaniwala si Catherine, ngunit unti-unti nakita ko ang inggit sa kanyang mukha. Napakaligtas ba talaga? Oo, malaya kang maglakad sa gabi. Matanda, babae, bata, pareho. Hindi ka pani-paniwala. Dito, hindi mo man lang maiisip iyan. Sumilip si Catherine sa labas ng bintana. Hindi pa alas 7 ng gabi. Ngunit wala ng tao sa kalye. Ellen, sa totoo lang, pagod na rin ako sa buhay dito. Nabubuhay ako sa takot araw-araw at natatakot akong lumabas. Pero wala akong lakas na umalis. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan. Isang beses lang ang buhay. Sa 3 gabi, bandang 2 a.m., may tunog ng baril. Nagulat ako at tumalon. Tumakbo ako sa bintana. Nakita ko ang mga ilaw ng pulis, 2 blocks ang layo. Nagising din si David at tumayo sa tabi ko. Ellen, eto na naman. Oo, eto na naman. Tumayo kami sa tabi ng bintana ng matagal. At sa sandaling iyon, sigurado kami na hindi na kami babalik. David, mag-ayos na tayo ng mabilis. Balik na tayo sa Pilipinas. Ganoon din ang iniisip ko. Hindi na ako makakapagtiis ng isang araw pa dito. Simula kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Ang bahay ay nagdesisyong i-rent out. Ang mga furniture ay itinago sa warehouse. Tanging ang mahahalagang dokumento ang dinala namin. Ang bagahe ay nabawasan ng husto. Opisyal akong nagbitiw sa ospital. Kahit na nalulungkot ang aking mga kasamahan, matatag ako. I'm sorry, pero gusto kong mabuhay ng ligtas. Pagkaraan ng 1 linggo, sumakay kami muli sa eroplano patungong Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama namin si Jessica at Amy. Inayos din ni Jessica ang bahay niya sa Seattle at nagdesisyong lumipat sa Pilipinas. Sa sandaling lumipad ang eroplano, tiningnan ko ang Seattle sa labas ng bintana. Ito ang lungsod na tinirhan ko ng 62 taon. Puno ito ng alaala, ngunit hindi na iyon ang aming bahay. Goodbye, Seattle, at thank you. Pumikit ako. Kami ay lumilipad patungo sa isang bagong simula. Hindi patungo sa takot, kundi patungo sa pag-asa. Ang 14 na oras na flight ay mahaba, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Pagdating namin sa NAIA, huminga ako ng malalim. I'm home. Oo, simula ngayon, ang Pilipinas ang ating bahay. Kami ay tumira sa isang apartment sa Mandaluyong. Ang ospital, cultural center at station ay lahat nasa loob ng 10 minutong lakad. Si Jessica at Amy ay tumira sa isa pang unit sa parehong building. Bawat umaga, alas 6 ng umaga, gumigising ako at nagpupunta sa parke. May maraming nag-ehersisyo ng maaga. May mga taong 60s at 70s pa ang nagjo-jogging. Magandang umaga. Mula sa isang araw, nagsimula akong batiin ang mga pamilyar na mukha na nakikita ko bawat araw. Kahit naninibago pa sa wika, ang heart ay nagkakaintindihan. Lumapit sa akin ang isang lola at nakipag-usap. Kahit sa Chinese, Filipino, naiintindihan ko
ang kanyang ibig sabihin gamit ang body language. Mag-ehersisyo tayo, sabi niya. Kaya sumali ako sa grupo ng nag-ehersisyo ng umaga. 3 beses sa isang linggo, naglalakad kami at nag-e-stretching. Kahit hindi kami nakakapag-usap ng maayos, hindi ako nalulungkot. Isang araw, inanyayahan ako ng lola na pumunta sa Senior Citizen Club. Kinabukasan, sumama ako sa lola sa Active Senior Club. Kahit lunchtime, may mga 20 na katatanda na nagtitipon para kumain. Ay, kaibigan ba siya ni Ellen, teacher? Opo. Siya po ang kaibigan kong galing sa Amerika. Maligayang pagdating. Salamat sa lola na ito. Nakapag-usap ako sa iba pang nakatatanda. Pagkatapos ng lunch, nag-alok ang manager ng club. Kung gusto ninyo po, maaari po ba kayong magturo ng English sa amin bilang volunteer? Ako? Opo. Gustong-gusto ng mga nakatatanda dito na mag-aral ng English pero mahirap makahanap ng native speaker teacher. Nag-alinlangan ako. Ngunit nagtrabaho ako bilang nurse ng 30 taon at may karanasan ako sa pagtuturo sa iba. I'll try. Kaya, nagsimula akong magturo ng English conversation 2 beses sa isang linggo sa Active Senior Club. Noong una, naninibago ako. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas kumpiyansa ako. Dahil ang mga nakatatanda ay napakaseryoso sa pag-aaral. Teacher Ellen, gusto kong makipag-usap sa apo ko sa English. Gusto kong gamitin ang English kapag nagta-travel ako. Ang kanilang passion ay lubos na nakaantig sa akin. Samantala, si David ay naging facilitator ng English Debate Club sa International Center. Ito ay isang gathering kung saan nakikipag-usap siya sa mga nakatatanda sa Pilipinas tungkol sa current events, kultura at pilosopiya. Ellen, napakasaya kanina. Isang 70s senior ang nakipagdebate sa akin tungkol sa pilosopiya ni Kant. Mas alam niya pa kaysa sa akin. Ang mukha ni David ay puno ng sigla. Ang paggamot sa tuhod niya ay halos tapos na. Pagkatapos ng 3 stem cell injection, kayanan niyang umakyat baba sa hagdan ng malaya. Ellen, parang makakabalik na ako sa basketball. Talaga? Oo, sabi ng doktor. Okay lang hanggat hindi masyadong strenuous. Bawat weekend, nagpunta kami sa basketball court sa parke para mag-practice ng shooting. Ang makahawak muli ng basketball sa edad na 60s ay isang bagay na hindi ko inakala. Isang Sabado ng hapon. Sa court, may mga nakatatanda sa Pilipinas na naglalaro ng pick-up game. Inanyayahan nila si David. Gusto mo bang sumali? Nag-alinlangan si David. Pero pumasok siya sa court. Noong una, naninibago, ngunit unti-unti, nakita niya ang dati niyang touch. Pagkatapos ng game, lumapit sa kanya ang lahat. Ang galing mo, sumali ka ulit sa susunod na linggo. Mula noon, bawat Sabado, pumupunta si David sa basketball game. Kahit hindi sila nakakapag-usap ng maayos, nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng sports. Si Jessica habang nag-aalaga kay Amy, ay naging malapit din sa mga Pinoy moms. Sa playground ng apartment, natural silang nagkikita, nag-uusap at nagbabahagi ng mga parenting information. Nagdesisyon na ba kayo sa preschool ni Amy? Naghahanap pa ako. May maganda sa community na ito. Gusto mo bang sumama para tignan? Napakabait talaga ng mga Pinoy moms. Marami silang naitulong kay Jessica sa pag-adapt sa buhay sa Pilipinas. Kung gusto mong mag-aral ng Filipino, Tagalog, may class para sa mga dayuhan sa Cultural Center. Talaga? Oo. 2 beses sa isang linggo, alas 7 ng gabi. Sasamahan kita. Nagsimula si Jessica ng Filipino class. Ang kanyang kasanayan sa wika ay mabilis na lumago. Pagkatapos ng 6 na buwan, kaya na niya ang pang-araw-araw na usapan. Isang gabi, nagtipon ang buong pamilya para mag-dinner. Si Amy, 20 buwang gulang na, ay kaya nang maglakad ng pada-padapa. Lola, Lola, ngumiti ako habang tinatawag ako ni Amy. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay puno. Ang batang ito ay lumaki sa kapaligiran na hindi alam ang tunog ng baril. Hindi niya kailangan ng lockdown drill. Hindi niya kailangan ng evacuation drill. Maaari siyang maglakad ng malaya sa gabi. Maaari siyang maglaro ng ligtas kasama ang kanyang mga kaibigan. Masaya talaga ako na pumunta tayo. Salamat sa iyo dahil lumalaki si Amy sa ligtas na kapaligiran. Hinawakan ni Jessica ang aking kamay. Masaya rin ako, anak.
Ang kaligayahan ninyo ang pinakamahalaga, sabi ni David. Ang pangalawang kabanata ng ating buhay ay nagsisimula pa lang, sabi ni David. Hindi ko inakala na sa 60s, magiging ganito ako kaaktibo. Ganoon din ang pakiramdam ko. Sa Amerika, nalilito ako tungkol sa buhay pagkatapos ng pagretiro. Pero sa Pilipinas, iba. Nagtuturo ako ng English, nakikipagkita sa mga bagong kaibigan, nag-aambag sa lipunan. Nararamdaman ko na ang aking pag-iral ay may value. Isang araw, nag-alok sa akin ang manager ng Active Senior Club. Teacher Ellen, naghahanda ang LGU, Barangay Hall para sa isang Foreign Senior Settlement Program. Maaari po ba kayong maging consultant? Ako? Opo. Kailangan namin ang karanasan ng mga dayuhang nakatatanda na naninirahan sa Pilipinas tulad ninyo, teacher. Masaya akong tumanggap. 2 beses sa isang buwan, nagpupunta ako sa LGU, Barangay Hall, para sa meeting at magbahagi ng ideya. Anong uri ng support ang kailangan? Anong program ang nakakatulong? Paano malalampasan ang language barrier? Ang aking 30 taong karanasan bilang nurse at ang aking karanasan bilang immigrant ay lahat ay ginamit. Salamat sa inyo, Teacher Ellen. Nakagawa kami ng isang practical plan, salamat sa inyo, sabi ng officer ng LGU Barangay Hall. Naramdaman ko ang pagmamalaki. Ang makahanap ng bagong role sa edad na 60s ay isang bagay na hindi ko inakala. Sa ika-9 na buwan, bumisita ang aking kaibigan mula sa Seattle, si Catherine. Ellen, kailangan kong makita ng personal kung totoo ba ang sinasabi mo. Dinala ko si Catherine sa iba't ibang lugar sa Maynila at karatig lugar sa loob ng 1 linggo. Nang unang gabi, nagpunta kami sa Bay Area Park alas 10 ng gabi. Tumingin si Catherine sa paligid. Ang daming tao sa labas sa oras na ito. Oo, araw-araw ganyan. Hindi ka pani-paniwala. Hindi mo maiisip iyan sa Seattle. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Dahil masakit din ang tuhod ni Catherine, nagdesisyon siyang magpatingin. Alas 9 ng umaga dumating at alas 1 ng hapon nakuha na ang resulta ng MRI. Ellen, posible ba talaga ito? Sa kalahating araw? Oo. Dito, normal iyan. Ang bayad ay mga 45,000 pesos, katumbas ng 1,400. Tinakpan ni Catherine ang kanyang bibig sa gulat. Sa Seattle, aabutin ito ng 8,000 at least. Paglabas namin ng ospital, sinabi ni Catherine, Ellen, seryoso na akong nag-iisip na lumipat din dito. Talaga? Oo. Pagod na ako sa buhay sa Amerika. Takot araw-araw, mahal na healthcare, at napakalungkot. Ibang-iba ang lahat dito. Nang ikatlong araw, nagpunta kami sa Active Senior Club. Masayang tinanggap ng mga nakatatanda si Catherine. Kaibigan siya ni Teacher Ellen? Opo, kaibigan mula sa Amerika. Maligayang pagdating. Kumain tayo ng lunch. Nang hapong iyon, pinanood ni Catherine ang English class ko. Nang makita niya ang mga lola na 70s na seryosong nagpa-practice ng English, naantig siya. Ellen, napakagaling ng ginagawa mo. Masaya rin ako na nakakagawa ako ng valuable na bagay. Nang gabi, nagpunta kami sa basketball game ni David. Nang makita niya ang mga Pinoy sa 60s at 70s na masiglang nagbabasketball, nagulat si Catherine. Ang galing nilang mag-ehersisyo sa edad na iyon. Wala ba silang problema sa tuhod? Lahat sila well-maintained. Maganda ang healthcare system dito. Regular silang nagpapa-check up at tumatanggap ng exercise prescription. Pagkatapos ng game, nilapitan si Catherine ng isang senior. Galing po ba kayo sa Amerika? Kumusta po ang Pilipinas? Ngumiti si Catherine. Nagulat po ako. Ito ang unang beses kong nakakita ng ganito kaaktibong mga nakatatanda. Dito, ang edad ay numero lang. Hanggat patuloy kang gumagalaw, nag-aaral at nag-enjoy, okay na, sabi ng senior. 1 linggo ang lumipas. Aalis na si Catherine. Sinamahan namin siya sa paliparan. Ellen, salamat. Marami akong nakita at naramdaman. Maaari akong bumalik anumang oras. Bahay ko na rin ito, sabi niya. Seryoso na akong mag-iisip tungkol sa paglipat sa Pilipinas. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag ang LGU, Barangay Hall. Teacher Ellen, opisyal na pong approved ang Foreign Senior Settlement Program. Maaari po ba kayong maging coordinator ng program na ito? Coordinator? Opo, may suweldo po. Kahit hindi regular employee, kokontratahin po namin kayo.
Nagulat ako. Ang magkaroon ng bagong trabaho sa edad na 60s. I'd love to try. Kaya, nagsimula akong magtrabaho ng 3 araw sa isang linggo sa LGU Barangay Hall. Ang trabaho ay tumulong sa mga dayuhang nakatatanda na malapit nang pumunta sa Pilipinas. Nagbibigay ako ng impormasyon mula sa tirahan, healthcare, hanggang sa cultural adaptation. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba. Nagdudulot ito ng malaking meaning sa akin. Isang araw, nagbigay ako ng counseling sa isang mag-asawa na nasa 60s na galing sa Amerika. Gusto rin naming manirahan sa Pilipinas tulad ninyo, Teacher Ellen. Posible ba? Siyempre, posible. Nagawa ko, sabi ko. Ikinuwento ko sa kanila ang aking kwento. Ang insecure life sa Seattle, ang pagkatuklas sa Pilipinas, ang proseso ng paglipat at ang bagong simula. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kahit minsan, hindi. Dito, maari akong mabuhay ng ligtas, malaya at may value. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. ika-10 buwan na. Ang English Debate Club ni David ay naging sikat. Mayroon na siyang 30 tao sa waitlist. Ellen, parang kailangan ko pang magdagdag ng isang class, sabi ni David. Talaga? Kung ganoon, mag-organisa ka ng isa sa bahay tuwing weekday. Masayang-masaya si David. Sabi niya, nabawi niya ang kanyang passion bilang isang teacher. Nagsimula na si Jessica na papasukin si Amy sa preschool. Ito ay isang preschool sa community na napakaligtas at sistematiko. Ang babait ng mga teacher. Gustong-gusto ni Amy doon. Mabuti, sabi ko. At walang lockdown drill tulad noon. Fire drill lang ang meron, sabi ni Jessica. Ang mukha ni Jessica ay puno ng kapayapaan. Salamat talaga sa iyo dahil binigyan mo si Amy ng ligtas na kapaligiran. Isang weekend, ipinagdiwang namin ang second birthday ni Amy. Nagkaroon kami ng maliit na birthday party sa Filipino style. Ang mga nakatatanda mula sa Active Senior Club, ang mga estudyante sa English class, ang mga kasamahan sa basketball ni David, ang mga kaibigang moms ni Jessica, mga 30 tao ang nagtipon. Lahat sila ay nagbigay ng blessing kay Amy. Magpakatatag ka, Amy. Napakaganda ng batang ito. Ang mga blessing sa English at Filipino ay umalingaw-ngaw. Nang makita ko ang scene na iyon, naisip ko, ano ba ang natagpuan namin sa Pilipinas? Kaligtasan, healthcare, kalayaan, social connection. Ngunit ang pinakamahalaga, may isa pang bagay, ang normal. Ang makapaglakad sa gabi, ang makapunta sa ospital ng madali, ang makipagkita sa mga tao, ang makagawa ng valuable na trabaho. Ang mga bagay na luxury sa Amerika ay araw-araw dito sa Pilipinas. Hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ay ang normal na buhay. Ngunit ang normal na iyon ay napakahalaga. Kailangan mong mawala iyon para malaman mo. Binuhat ko si Amy. Amy, may ibibigay sa iyo si Lola. Isang normal na buhay. Isang buhay na walang takot, kung saan maaari kang mabuhay ng malaya. Ngumiti si Amy at hinalikan ako sa pisngi. Sa sandaling iyon, sigurado ako na tama ang aming pagpili. Lumipas ang 1 taon. Ito ang aming first anniversary sa Pilipinas. Inanyayahan kami ni Jason para mag-dinner. Ang restaurant ay nasa tabi ng ilog. Sa labas ng bintana, lumubog ang araw. At ang mga ilaw sa tabi ng ilog ay unti-unting lumiwanag. Jason, lahat ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo kami inanyayahan, hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin, sabi ko. Hindi tita, ito ay posible dahil nagkaroon kayo ni Tito ng lakas ng loob, sagot ni Jason. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraang 1 taon, ang pagiging bago sa pagdating, ang healthcare na natapos sa kalahating araw, ang kalye na ligtas kahit gabi, ang mga bagong kaibigan at ang rebirth. Ellen, ang dami nating pinagbago, hinawakan ni David ang aking kamay. Oo, 1 taon na ang nakalipas, nalilito ako tungkol sa buhay pagkatapos ng pagretiro. Ngayon, busy ako araw-araw. Nagtatrabaho ako ng 3 araw sa isang linggo sa LGU Barangay Hall, nagtuturo ng English ng 2 araw sa Active Senior Club. Bawat umaga, sumasali ako sa exercise group. Si David naman ay nagpapatakbo ng 2 English Debate Club at nagbabasketball bawat weekend. Ang pinakamahalaga, hindi na kami natatakot. Ang maglakad sa gabi,
ang sumakay sa public transport, ang makipagkita sa mga tao. Lahat ay naging normal. Nang matapos kaming kumain, pumasok si Jessica kasama si Amy. Lola, Lolo, tumakbo si Amy at niyakap kami. Si Amy, 26 na buwang gulang na, ay nagsasalita na sa English at Filipino. Lola, naglaro ako sa preschool kanina kasama ang mga kaibigan ko. Talaga? Anong nilalaro ninyo? Slide swing. Nang makita ko ang masiglang mukha ni Amy, ang puso ko ay puno. Ang batang ito ay lumaki sa kapaligiran na hindi alam ang takot, walang tunog ng baril, walang pangamba, basta nagiging normal lang siyang bata. Ma, may mahalaga akong news na sasabihin. Seryosong sabi ni Jessica. Ano yon? Nakahanap ako ng trabaho sa Pilipinas, isang foreign company. Ako ang magiging marketing manager sa Pilipinas. Magsisimula ako sa susunod na buwan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang galing mo. Napakagaling mo. Salamat po ma. Dahil po nagkaroon kayo ng lakas na loob na pumunta sa Pilipinas, sumunod ako. Nang gabing iyon, naglakad kami sa Bay Area Park ulit. Ang Maynila, malamig ngunit comfortable noong Oktubre. Kahit lagpas alas, 9 na ng gabi, napakaraming tao pa rin sa parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, magkasintahan na nag-uusap sa bench, at mga nakatatanda na tulad namin na naglalakad. Lola, tingnan mo, may fireworks. Itinuro ni Amy ang langit. Sa ibabaw ng ilog, bay, nagpaputok ng fireworks. Wow, ang ganda. Ang mga tao ay humanga habang pinapanood ang fireworks. Inukit ko ang sandaling iyon sa aking puso. Hindi tunog ng baril, kundi tunog ng fireworks. Hindi takot, kundi selebrasyon. Ito ang buhay na matagal na naming hinahanap. Nagtanong si Amy, na inaantok na. Lola, babalik ba tayo dito bukas? Binuhat ko ang aking apo at sumagot. Oo, syempre, anumang oras. Babalik tayo bukas, sa susunod na araw, bawat araw. Kahit gabi, kahit gabi. Ang lahat ay tumawa sa natural na sagot na ito. Habang pauwi, sinabi ni David, Ellen, ibenta na natin ng tuluyan ang bahay sa Seattle. Bakit? Hindi ba bahay na natin ito? Wala na akong balak bumalik. Napag-isipan ko. Seattle, ang lugar kung saan ako nanirahan ng 60 taon, puno ito ng alaala. Ngunit hindi na iyon ang aming bahay. Sige, ibenta na natin at magtatag tayo ng magandang bahay dito. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang email sa aking mga kaibigan. Ito ay isang email na nagbubuod ng isang tao ng buhay sa Pilipinas. Ang ligtas na kalye, ang mabilis na healthcare, ang makatuwirang bayad, ang masiglang buhay ng mga nakatatanda, ang social connection, at ang pinakamahalaga, ang kakayahang mabuhay ng normal. Kinabukasan, ang mga sagot ay dumating na parang snow. Ellen, I'm seriously considering it too. I'm so jealous. Can we go too? Tell me more about life in the Philippines. Maingat akong sumagot sa bawat email. At napagtanto ko, ang pagpili namin ay naging pag-asa din para sa iba. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ng isang malaking event sa LGU Barangay Hall, ang launching ceremony ng Foreign Senior Settlement Program. Umakyat ako sa stage bilang program coordinator at nagbigay ng maikling speech. Ako po si Ellen Thompson. Sa edad na 60 lang, umalis ako sa Amerika at pumunta sa Pilipinas. Ang bulwagan ay puno ng mga dayuhang nakatatanda na nanirahan na sa Pilipinas at ang mga naghahanda pa lang. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit ako umalis sa Amerika. Ang sagot ay simple, dahil gusto kong mabuhay ng ligtas. Tumango ang mga tao sa bulwagan. Ang hinahanap ko sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Ang normal lang ang hinahanap ko. Ang makapaglakad sa gabi, ang makakuha ng nararapat na paggamot, ang makakonekta sa mga tao. Ang mga ito ay luxury sa Amerika, ngunit araw-araw sa Pilipinas. Pumalakpak ang mga tao. Nakakatakot ang magsimula ulit sa bagong bansa sa edad na 60s. Ngunit ngayon, sigurado ako, ang edad ay numero lang. Anumang oras, maaaring magkaroon ng bagong simula. Pagkatapos ng speech, maraming tao ang lumapit. I got courage from you. I want to live like Teacher Ellen. Can I get a consultation from you? Nakipag-usap ako sa bawat isa. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba.
Nagdudulot ito ng malaking meaning sa akin, kalagitnaan ng Oktubre. Ang basketball group ni David ay nagkaroon ng friendly game, Team 60s versus Team 70s. Si David ang ace ng Team 60s. Nag-cheer ako sa audience para sa aking asawa. Go, David! Go! Ang game ay napaka-intense. Ang resulta, nanalo ang Team 60s. Si David, na pawis, ay lumabas ng court at mukhang napakasaya. Ellen, nakita mo ba? Ako ang nag-shoot ng winning shot. Nakita ko, ang cool mo. Naglakad kami ng magkahawak kamay sa tabi ng ilog. Ellen, nagsisisi ka ba? Tanong ni David. Nagsisisi sa ano? Sa pag-alis sa Seattle. Napag-isipan ko. Ang 62 taon sa Seattle, ang mga alaala doon, ang mga kaibigan, ang lahat ng pamilyar. Ngunit umiling ako, kahit minsan, hindi. Dito, pakiramdam ko, nabubuhay ako. Bawat araw ay may meaning, malaya, at ligtas. Ako rin. Hindi ko inakala na sa edad na 64, magiging ganito ako kaaktibo. Umupo kami sa bench, pinapanood ang ilog, lumubog ang araw, at ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting lumiwanag. Ang tawanan ng mga tao ay naririnig, isang payapang takip-silim. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Catherine iyon, ang kaibigan ko sa Seattle. Ellen, I've decided. I'm going to the Philippines too. Talaga? Oo. Sa susunod na buwan, tutulungan mo ba ako? Siyempre. Anumang oras. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, sinabi ko kay David, darating na rin si Catherine. Talaga? Dumarami na ang dumarating, sabi ni David. Ang maliit na community natin ay lumalaki. Oktubre 10 punta, gaya ng dati, nagtuturo ako ng English sa Active Senior Club. Ang topic ngayon ay family. Nag-practice kami ng mga related conversation. My granddaughter is growing up safely in the Philippines, sabi ng isang lola sa English. Very good. Ang galing niyang magsalita. Pagkatapos ng class, lumapit sa akin ang lola. Teacher, ang apo ko ay nasa Amerika. Iniisip ko kung kukunin ko ba siya rito sa Pilipinas. Magandang ideya ba? Napakaligtas dito. Tulad ko, teacher. Hinawakan ko ang kamay ng lola. Oo, ang mga mahal natin sa buhay ay dapat nasa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya para mag-dinner. Si Amy ay kaya nang gumamit ng kutsara mag-isa. Ang galing ni Amy. Lola, kaya ko nang kumain mag-isa. Nang makita ko ang scene na iyon, naisip ko, hindi ba ito ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas? Para lumaki ang batang ito sa kapaligiran na walang takot, para maipasa sa kanya ang normal na buhay. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa Bay Area Park ulit. Ito ay naging halos araw-araw na routine namin. Si Amy ay tumakbo at naglaro. Kami naman ay umupo sa bench at pinanood siya. Lola, babalik ba tayo dito bukas? Tanong ni Amy. Binuhat ko ang aking apo at sumagot. Oo, syempre. Babalik tayo bukas, sa susunod na araw, anumang oras. Kahit gabi? Kahit gabi. Masayang tumawa si Amy. Ang tawa na iyon ay walang takot, walang pangamba, walang pag-aalala, tanging purong kaligayahan. Tumingin ako sa langit, ang mga bituin ay kumikinang. Ang gabi ng Maynila ay maliwanag. Ang kalye ay ligtas, ang mga tao ay malaya. Ito ang hinahanap namin. Hindi isang espesyal na bagay, kundi ang normal, malayang buhay. Isang pinakamahalagang regalo na maipapasa sa aking apo. Ito ang tagumpay ng normal. Mga kaibigan, kumusta ang kwentong ito? Ang tapang nina Ellen at David na tinalikuran ang lahat at pinili ang isang bagong simula sa edad na 60 at ang kwento ng isang pamilya na naglakbay para magbigay ng ligtas na kinabukasan sa kanilang apo. Sa ngayon, marami pang tao sa mundo ang pumipili sa Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay ang kalayaang maglakad sa gabi, ang predictable healthcare system, at ang kapaligiran kung saan kahit matanda na, may value pa rin, ang normal na buhay. At ang Pilipinas, na nagbabantay sa normal na iyon, ay napakaganda at kahanga-hanga. Kung maaari ninyo kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, magdadala kami ng mas maraming nakaka-interes na kwento. Maraming salamat sa panonood.